Ilang tableta po ba ng spirulina ang dapat inumin sa isang araw at anong oras dapat inumin? Doc, may hydrocele po ang anak ko at nilalagnat po siya tuwing gabi. Operasyon lang po ba talaga ang cure ng bladder stone? Doc, paano po pag nahampas yung balls at namaga? Ano po ang dapat gawin? Hello mga ka-Twilight! Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Lee. Na-miss nyo na ba ako? Yes, na miss ko na kayo. Siyempre, inipon ko muna ang lahat ng inyong mga katanungan at medyo marami-rami na siya. Kaya kailangan na nating sagutin lahat. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Mula kay Rudy Sandico, ilang tableta po ba ng spirulina ang dapat inumin sa isang araw at anong oras dapat inumin? Salamat po. Pwedeng dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Pag regular, normal, wala namang sakit, wala namang karamdaman, no? Then you can increase it to 4 tablets in the morning or in the evening kung medyo may nararamdaman ka, like yung mga sipon o yung katawan mo medyo nanghihina, pwede niyong iakyat yan. Now, kagaya ko, in my experience, I drink like 6 in the morning and 6 in the evening. Pwede naman yan kasi ang maximum tablets naman na kailan, umaabot naman tayo sa 8 hanggang 10. I do that because I work in the hospital, so kailangan kong taasan ang aking immune system. So, wala talagang fix na kung ano ang dapat mong inumin. Pero ang regular natin is 2 in the morning and 2 in the evening, no? So, depende kung ano ang sitwasyon ninyo. Okay, Rudy? Mula kay Michael Pahimnap, Doc, paano po pag nahampas yung balls at namaga, ano po ang dapat gawin? Nako, medyo mahirap-hirap ito, Michael, kasi lagi nating sinasabi, yung testicles natin ay hindi pwede matrauma. So when you get into trauma, you'll probably have a testicular torsion. That's number 1. So hindi pwede nating mangyari o yung mga sinasabi nating external trauma. Besides yung torsion, pwede kang magkaroon ng infection. You can go into orchitis, di ba? Or even worse comes to worse, baka magkaroon ng testicular hematoma. So these are problems that hindi lang maaring later on na sabihin nating i-medicate natin, baka you might undergo surgical procedures for that. Okay? Kaya ingat-ingat lang. Mula kay Lisa Sumangi, Doc, operasyon lang po ba talaga ang cure ng bladder stones? Okay. If you're talking, Lisa, of urinary bladder stone, depende yan sa liit. Pag masyadong maliit o parang putil lang, baka makuha sa gamot o ma-flush off by hydration. Pero pag malaki-laki yung bato sa pantog natin, of course, you can have laser surgery or yung sinasabi natin, operahan natin pag medyo malaki na yung urinary bladder stone. So, yun ang mga options natin, no? Depending on the size of the urinary bladder, kung maliit o malaki, doon natin ibabasehan yung ating medical management. Okay? Mula kay Dean Zelzar, Doc, may hydrocele po ang anak ko at nilalagnat po siya tuwing gabi. Ano po ba ang dapat kong gawin? Okay, hydrocele kasi, lalo na pag in infants or in young children, sometimes kasi pag minimal, nare-resolve. May iba kasi continues to progress at lumalaki, and aesthetically, it becomes very cumbersome at nakakaproblema. Then you can go for surgery, no? Hydrocelectomy, tatanggalin. Kasi ano lang naman yan, kapsula na may tubig, no? Ang paglagnat naman niya sa tuwing gabi might be infection. Tingnan natin kasi maaring yung infection kasi iba-ibang klase. Either it's coming from the pulmonary, from the GI, from the gastric, no? So, kailangan natin tukuin, no? If it's reproductive sa GI natin, tingnan natin kung meron problema sa urinalysis natin. Then, i-check natin if really there is infection. Then, we give antibiotics. Mare-resolve naman siya ng antimicrobials. Okay?
At yan ang sagot sa inyong mga katanungan. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Post your question in the comment box below. Dahil dito sa aking channel, tanong nyo, sagot ko. Muli ako po ang inyong Twilight-friendly urologist na si Dr. Joseph Lee, saying hello but never goodbye. Thank you for watching!